kami po, sinusubukan naming saliksikin, hanapin kung saan talaga at kung ano talaga yung nangyari kay Bato de la Rosa. Kasi kung makikita nyo po, sila Jimmy Bondok. Ano? Sandali, oh. No, sila Jimmy Bondok, mga nagpo-post na po. Ayan, pakita ko sa inyo ng malaki. Nakita namin itong post na ito. Nakita namin itong video na ito. Ang nakasulat po, mga kababayan, ayan, no. Heto, may nakita ako. Ano po? Sabi ng video na ito, mga kababayan, heto, may nakita ako. Breaking news. Bato de la Rosa, nahuli na sa isang private hotel sa Davao City. Kaya po kung makikita nyo, ang title po namin dyan, mga boss chief amo sir, Bato de la Rosa huli sa private hotel with question mark dahil po dito sa bidyong nakita namin na nilagyan nga po ng caption, mga kababayan. Ngayon, panoorin po natin, mga boss, no? Kasi nagkakagulo doon. Ayan. Ayun, may nakita kong kalbo, banda doon. Ayun yata si Bato. Ayun, may nakita akong kalbo. Na parang ine-escortan. Sabi ni Luis Arandaza Quijano, may Duterte Park ba sa The Hague or Duterte Forest na pwedeng magpahinga ng maghanda ng humba at pakain pero may kasamang bangayan at kadramahan para mapansin sila sa social media? Alam nyo, nilalangaw na nga iyon eh. Oh, sabi ni Ma'am Brenda Barton, there is no press con, no? There is no press conference. I wish it's true. Nahuli siya. Kaya po talaga ito, pinapanood ko sa inyo, baka dumaan din sa inyong mga Facebook. Ayan daw po. Ulitin ko ha. Oh, breaking news, Bato de la Rosa nahuli sa isang private hotel sa Davao City. Oh, laki na. Pero tingin nyo, hindi mahuhuli, hindi nahuli si Bato, nag-press conference kanina, si John Vic Remulla. So, ibig sabihin, itong mga pinapakalat na ito, mga kababayan, ay mga fake news. Itong mga ipinapakalat na ito ay pang-divert lang. Kasi kung titingnan ho natin, mga bossing, yung sa caption niya, no, nahuli sa isang private hotel sa Davao City, Bato de la Rosa. Kaya nung ang nakikita kong itsura ng lugar, ang nakikita kong pwesto, parang sa Senado eh. Di ba? Parang sa Senado ho, mga kababayan, kung ipe-play ko. Taas? Di ba alam? Opo, please. O yan. Ngayon, mga kababayan, syempre, dumako tayo doon sa iba't ibang mga channel para tingnan kung totoo at kung ito nga. Nadaan tayo sa channel ni Takeru Miyamoto ho, mga bossing. Habang pinapanood ko si Takeru Miyamoto at ina-analyze ko yung mga komento, yung mga nilagay nila Jimmy Bondok at nila Harry Roque at nung iba pang mga DDS, na-realize ko, mga kababayan, na mainit pala talaga yung hearing doon sa Senado. Abing sulit, tama Boss Mark, yan din ang sabi ng iba na vlogger. Na-realize ko, mga kababayan, masyado palang mainit, no? Yung impeachment ni Sara Duterte nung pang-11 or pang-12 na araw. Mga boss, pang-11. Nandoon yung sinabi nga ho, mga kababayan, na scam. No? Na ini-scam o ini-scam ang mamamayang Pilipino. Kaya pala sabi ko, baka nga diversionary tactic talaga ng mga DDS itong i-divert kay Bato de la Rosa yung
pangyayari upang mapukaw at hindi pokusan ng mamamayang Pilipino yung ginagawang impeachment sa ating Vice Presidente. Kasi mga kababayan, talagang sabi ko nga sa inyo, itong confidential funds, ano yung makikita nyo dyan? Ano yung maaano natin dyan? Malalaman natin. Habang nagsasalita po yung testigo, sabi, walang dokumento. OBP gave no proof to justify 62 million confidential funds reward. Sabi ng COA auditor, ito po mga kababayan. Yung pala, yung tipo bang dahil malapit na mabuko at talagang palalim na ng palalim ho, mga kababayan, yung impeachment kay Vice Presidente, eh gumagawa na sila no ng diversionary tactic para ma-divert ang isipan ng mamamayang Pilipino doon po sa kay Bato de la Rosa. Kumbaga, yung si Bato, hindi na naman masasakta si Bato niyan eh. Hindi na naman masisira si Bato niyan eh. Yung tipo pagtakas lang, mapokus tayo doon. No? Kaya ho ako mga kababayan, talagang nire-research po namin, chine-check po namin ang lahat ng mga vloggers po, no? Kung ano yung kanilang reaksyon para para po malaman natin baka mali yung mga reaction natin, etc., di ho ba? At tumugma. Ayan, sabi, walang dokumento, OBP gave no proof to justify 62 million confidential funds reward daw po. Sabi nito, Commission on Audit, Roderick Wamil testified that the Office of the Vice President, OVP, failed to submit evidence to connect the payment of 62 million reward to successful intelligence or surveillance operation as required by the Joint Circular number 2015-01. Baka dahil diyan. At ang gusto nila na mangyari yung mga focus natin ay mapunta doon sa pekeng pagkakaaresto o paghuli kay Bato de la Rosa. Alam nyo mga DDS, kahit anong gawin ninyo na pagdadivert, malabo, mahihirapan talaga kayo eh. Kita nyo, tingnan nyo, ito halata alam ng mamamayang Pilipino na yung mga gawa-gawa ninyo bukayo para lang hindi ma-focus sa impeachment. Kasi tingnan nyo, ano pa sabi ni Atty. Lorna Capunan? No? Iniskam ang mamamayang Pilipino. Doon pa lang sa mga paulit-ulit na hindi pag-i-explain ng side ng Vice Presidente, yung mga hindi pagli-liquidate ng maayos ng mga funds, no?